Sinasadya ng pagkakataon, Abril 2022, sa isang proyektong pagpapalawak ng kalsada sa isang liblib na bulubunduking lugar sa probinsya ng Rizal, isang operator ng excavator ang naghuhukay nang bigla, sa lalim na halos 1 metro mula sa ibabaw ng lupa, isang di kilalang itim na plastic bag ang nahukay. Maingat niyang binuksan ang plastic bag at sa pag-alon ng alikabok, isang tumpok ng mga buto ng tao ang kumalat. Ito na nga ang mga labi ng 17 taong gulang na ina na si Clara Santos at ng kanyang 15 taong gulang na anak na si Angelica, na bigla na lang naglaho na parang bula noong bakasyon ng tag-init. 3 taon na ang nakalipas. Babalik tayo sa nakalipas na 3 taon, noong Hulyo 2020, sa isang hapon ng tag-araw sa pampublikong paradahan ng Banyuhay Creek sa Tanay, Rizal. Tanging ang puting SUV ng mag-ina ang naiwang nakaparada doon, bahagyang nakababa ang bintana ng sasakyan, at sa likurang upuan ay may mga baon na halos hindi nagalaw, pati na rin ang isang tolda na hindi pa nabubuksan mula sa pakete. Walang anumang senyales ng paglalaban sa lugar, kahit isang patak ng dugo ay wala. Ang mag-ina ay naglaho na parang usok na walang bakas. Noon, iba't iba ang hula ng publiko. May nagsasabing nagtago ang mag-ina dahil sa utang. Nang mamarkahan bilang simpleng kaso ng paglalayas, unti-unting lumamig ang atensyon ng madla. Mabilis na nakalimutan ang kaso. Tanging ang kapatid ni Clara na si Isabel ang naiwang mag-isang namimigay ng mga flyer sa mga kalsada ng Maynila sa loob ng 3 taon, na may luha at dugo sa kanyang mga pagsisikap. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay tila walang nakarinig. Subalit, ang mag-inang inakalang nagtatago dahil sa utang ay hindi naman pala nagpunta kung saan. Sa loob ng 3 taon, tahimik silang nakahimlay sa ilalim ng malamig na lupa ng bulubundukin ng Rizal, walang imik, walang kibo. Noong gabing iyon, ni hindi man lang nila nakuha ang kanilang mga gamit bago sila naglaho sa madilim na paradahan. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Sa loob ng 3 taong pagiging palaisipan ng kaso, sa isang luma at liblib na gasolinahan na may layong 11 kilometro mula sa pinangyarihan ng krimen, kaninong mukha ang naitala ng luma nitong CCTV upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng mag-inang Clara at Angelica? Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang Z-File. Ang inyong kabutihan ay magdudulot ng malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Magsisimula na ang kwento. Noong Hulyo 24, 2021, sa Banyuhay Creek sa Tanay, Rizal, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, tanging ang huni ng mga kuliglig at agos ng tubig ang maririnig. Bandang 2:00 ng hapon, isinuot ng tagapamahala ng paradahan na si Mang June Morales ang kanyang safety vest at sinimulan ang kanyang regular na pag-iikot. Si Mang June ay nagretiro matapos maglingkod ng 15 taon sa Bureau of Fire Protection at nagsimulang mamahala sa paradahang ito noong nakaraang tag-araw. Kahit nakasagsagan ng bakasyon at mahirap makahanap ng paradahan, isang puting SUV na nakaparada sa isang sulok ang hindi gumagalaw mula pa noong nakaraang hapon. Sa simula, inakala ni Mang June na ang may-ari ay masyadong nalibang sa paglangoy at nakalimutan na ang sasakyan, ngunit lumipas ang 1 araw at hindi pa rin gumagalaw ang sasakyan. Ang bintana sa driver's seat ay nakababa pa ng bahagya. Dahan-dahang lumapit si Mang June at sumilip sa loob ng sasakyan. Sa ibabaw ng icebox sa likurang upuan, may 2 lunchbox na hindi nakasara ng maayos ang takip at nilalakaran na ito ng maraming langgam. Sa paanan ng passenger seat, may 2 bagong tuwalya na nasa plastic bag pa at isang bote ng sunblock. Sa likod naman ng sasakyan ay isang bagong-bagong tolda na hindi pa nabubuksan at isang supot ng uling. Nangangahulugan itong hindi pa man nila na ibababa ang kanilang mga gamit. Amoy panis na ang mga baon at ang takip ng bote ng sunblock ay nanlalagkit na dahil sa sikat ng araw. Ang may-ari ng sasakyang ito ay dumating kahapon, kabubukas pa lang ng pinto, at hindi pa man nakakakuha ng gamit, ay naglaho na. Maingat na ipinasok ni Mang June ang kanyang kamay sa sisidlan sa tabi ng driver's seat at nakapa ang isang cellphone na may pink na case. Pinindot niya ang screen.
Ang lock screen ay larawan ng dalawang babae na magkatabi at nakangiti. Ang isa ay mukhang nasa 40, habang ang isa ay isang dalagita na wala pang 20. Sa itaas ng larawan ay puno ng mga notifikasyon ng hindi nasagot na tawag, lahat ay mula sa iisang tao. Ang pangalan ng tumatawag ay nakasave bilang ate at umabot sa 38 ang bilang ng notifikasyon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Mang Jun. Bilang isang bumbero sa loob ng 13 taon, hindi na mabilang ang mga aksidenteng kanyang nakita. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na magkaiba ang aura ng mga gamit na iniwan ng isang taong panandalian lang umalis kumpara sa isang taong napahamak. Agad na tumawag si Mang Jun sa 117 at 911. Alas 3:12 ng hapon, 2 pulis mula sa Tanay Police Station ang dumating sa lugar. Nang suriin ang plaka ng sasakyan, nalaman nilang ang may-ari ay si Clara Santos, 47 taong gulang, residente ng Quezon City. Kasabay nito, isang bagay pa ang nakumpirma. Ang kapatid ni Clara, si Isabel Santos, ay tumatawag na sa kanyang kapatid at pamangkin mula pa noong alas 11 ng nakaraang gabi. Dahil hindi sila sumasagot, nag-report na siya ng pagkawala sa Quezon City Police District. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis sa paligid ng Sapa. Kasama ang dalawang K9, sinuyod nila ang 3 kilometrong bahagi ng itaas na agos ng Banyuhay Creek, ngunit wala silang nakitang anumang senyales ng pagkalunod. Walang bakas ng pagkadulas sa mga bato sa gilid ng Sapa, lalo nang walang anumang bakas ng dugo. Wala ring bakas ng sinumang pumasok sa kagubatan. Hindi nayupi ang mga damo at walang mga yapak sa putik. Pinalawak ng pulisya ang kanilang pagtatanong sa mga empleyado ng 10 kalapit na resort at restaurant, ngunit iisa lang ang nakakita sa mag-ina. Sinabi ng may-ari ng isang resort sa pasukan ng Sapa na noong nakaraang araw, Hulyo 23, bandang alas 6 ng gabi, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na babae at isang dalagita na bumaba mula sa isang puting SUV. Ngunit ang nakita lang ng may-ari ay ang likod ng dalawa habang papunta sila sa paradahan. Pagkatapos noon, wala nang sinuman ang nakakita sa kanila. Sinuri ng Special Investigation Team ang lahat ng CCTV sa loob ng 5 kilometrong radius mula sa Sapa. Ngunit mula sa pasukan ng Sapa hanggang sa paradahan, wala ni isang poste ng ilaw. Ito ay isang kumpletong blind spot. Ang pinakamalapit na CCTV ay nasa isang 7-Eleven, 3.2 kilometro ang layo mula sa paradahan. Ang huling kuha ng CCTV ay noong Hulyo, may 28, 5:38 ng hapon, kung saan dumaan ang SUV ni Clara sa harap ng convenience store. Ang part-time na empleyado sa convenience store mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, si Marco Cruz, 21 taong gulang, ay nagsabi sa mga investigador na noong gabi ng Hulyo 23, isang puting SUV ang huminto sa harap ng tindahan. Isang dalagita ang bumaba mula sa passenger seat at bumili ng 2 bote ng inumin at ilang chichirya. Napakatingkad ng ngiti niya noong nagbabayad siya, dagdag ni Marco. Sinabi rin niya na pagkaalis ng SUV hanggang sa pag-out niya ng alas 10 ng gabi, wala nang ibang sasakyang dumaan sa parehong direksyon. Sinuri rin ng mga investigador ang CCTV footage matapos mag-out si Marco mula alas 10 ng gabi hanggang hating gabi. May 2 sasakyang dumaan patungo sa direksyon ng Sapa, ngunit dahil sa sobrang dilim, hindi makilala ang plaka at ang mga driver. Itinuring lamang ang mga ito bilang reference data. Muling sinuri ng team ang CCTV ng convenience store at nakumpirma na 2 lang ang sakay ng SUV, si Clara Santos sa driver's seat at ang kanyang anak na si Angelica Santos sa passenger seat. Walang anumang sasakyang sumusunod o nagmamanman. Malinaw na mag-isa lang dumating ang mag-ina sa Sapa at pagkatapos noon ay may nangyari, ngunit walang anumang ebidensyang naiwan sa lugar. Ang namamahala sa kaso, si Captain Benitez, hepe ng investigasyon ng Tanay Police, ay may natuklasang isang pangalan habang sinisiyasat ang pamilya ni Clara, Jose Joey Reyes, 51 taong gulang, ang asawa ni Clara, na pinakasalan niya noong Nobyembre 2020. Tinawagan ni Captain Benitez si Jose.
Sa isang napakalamig na tono, sinabi nito na ang kanyang asawa at anak ay nagbakasyon noong umaga ng ika-23. Siya naman daw ay nasa isang seminar tungkol sa real estate sa Makati noong ika-20. Kinumpirma ng hepe sa organizer ng seminar na si Jose Reyes nga ay naroon mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi noong Hulyo 24 sa isang conference center sa Makati. Ang kanyang pirma ay nasa attendance sheet pagkatapos ng umagang sesyon. Nananghalian pa siya kasama ang 3 kasamahan sa isang kalapit na restaurant. Nakuhanan ng CCTV ng restaurant ang figura ni Jose at tugma rin ang mga talaan ng kanyang credit card. Kusang loob pang ibinigay ni Jose ang kanyang mga ginawa sa buong araw ng Hulyo 20. Sa umaga, nasa opisina siya sa Quezon City at may 2 kliyenteng kinonsulta na may mga tala bilang patunay. Alas 4:45 ng hapon, nakuhanan din siya ng CCTV na pumasok sa isang malaking supermarket sa Quezon City. Sa gabi, mag-isa siyang kumain sa bahay at hindi lumabas. Habang pinakikinggan ni Captain Benitez ang salaysay ni Jose, may naramdaman siyang hindi tama. Ang kanyang mga sagot, bawat oras ay napaka-organisado na parang binabasa mula sa isang inihandang script. Gayunpaman, lahat ng ebidensyang sumusuporta sa kanyang alibi ay hindi mapasusubalian. Walang basehan para ituloy ang investigasyon batay lamang sa hinala. Makalipas ang 2 araw, noong Hulyo 26, personal na nagpunta si Isabel Santos, kapatid ni Clara, sa Tanay Police Station. Umupo siya sa harap ng mga investigador at sinabing pagkatapos magpakasal ng kanyang kapatid, paminsan-minsan niyang naririnig sa telepono na nag-aaway ang kapatid at asawa nito dahil sa pera. Ngunit nang tanungin kung may partikular na insidente ng karahasan o pagbabanta, umiling si Isabel. Ang testimonya na ito ay maaari lamang ituring bilang reference. Kinabukasan, Hulyo 20, pumasok na sa investigasyon ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, at ang kaso, na dating hawak lamang ng Tanay Police, ay naging isang Joint Special Investigation Team. Ngunit ang mga naiwan sa lugar ay isang cellphone at isang bukas na lunchbox. 2 tao ang naglaho sa sikat ng araw nang walang anumang bakas. Nang mabuo ang Joint Special Investigation Team, dumami ang mga tauhan sa paghahanap at umabot sa 120 katao. Nag-deploy din ng 8 diver mula sa Coast Guard. Mula sa itaas hanggang sa ibabang bahagi ng Banyuhay Creek, sa haba na 7 kilometro, sinuyod nila maging ang ilalim ng tubig. Maingat nilang ginalugad ang 12 malalalim na natural na pool kung saan kalmado ang agos, pati na rin ang mga siwang sa ilalim ng mga bato at mga lugar na may makakapal na halaman sa tubig na kinapa nila gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit pagkatapos ng 3 araw na walang tigil na paghahanap, hindi lang bangkay, kundi kahit isang piraso ng damit o isang sapatos ay hindi nila natagpuan. Kasabay ng paghahanap, sinimulan din ng team na imbestigahan ang mga tawag at transaksyong pinansyal ni Clara. Sinubukan nilang buuin muli ang mga ginawa ng mag-ina 10 araw bago sila mawala. Mula Hulyo 14 hanggang 23, walang anumang kahina-hinalang withdrawal sa account ni Clara at wala ring perang ipinadala sa ibang tao. Ang mga transaksyon sa credit card ay para lahat sa mga sangkap para sa kanyang maliit na karinderya, gamit sa pag-aaral ng anak sa kolehiyo, gamit para sa camping at bayad sa gasolina. Kung ang isang tao ay nagbabalak na maglaho, tiyak na mag-withdraw siya ng malaking halaga ng cash o magbubukas ng bagong account. Ang kawalan ng mga senyales na ito ay nagpapahiwatig na hindi kusang loob na naglaho si Clara. Napansin ng mga investigador ang cellphone ng anak, si Angelica. Bagamat naiwan sa sasakyan ang cellphone ni Clara, ang cellphone ni Angelica ay nawawala. Agad na isinagawa ng pulisya ang cell site tracking. Ang huling normal na signal ng cellphone ni Angelica ay noong Hulyo 23, 6 ng gabi sa isang cell site malapit sa Banyuhay Creek. Ngunit may isa pang mas kakaibang tala noong Hulyo 24, 23 ng madaling araw sa Tanay, 100 kilometro sa timog ng Sapa, isang cell site
ang nakasagap ng isang napakaikling signal. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawala ang signal ng cellphone. Ang hinala ay tinanggal ang baterya o direktang sinira ang cellphone. Nalito ang mga investigador. Alauna ng madaling araw, bakit nasa tanay ang cellphone ni Angelica at hindi sa sapa? Siya ba mismo ang lumipat? O may isang taong kinuha lang ang cellphone? O kasama itong dinala sa isang sasakyan? Maraming posibilidad, ngunit walang ebidensya na makapag-uugnay sa cell site record na ito sa mga ginawa ni Jose. Sa huli, ang record na ito ay ikinategorya lamang bilang reference data. Muling ibinaling ng team ang kanilang atensyon kay Jose. Ipinatawag nila siyang muli bilang person of interest upang mas malalim na tanungin tungkol sa kanyang relasyon kay Clara, ang proseso ng kanilang pagpapakasal, kalagayang pinansyal at kung mayroon ba silang mga alitan. Ang kilos ni Jose ay katulad ng sa unang pagkakataon. Bago sumagot sa bawat tanong, bahagyan niyang ibinababa ang kanyang tingin, humihinto ng 2 o 3 segundo at saka dahan-dahang nagsasalita. Mabuti ang pagsasama namin ng asawa ko. Itinuturing ko si Angelica na parang tunay kong anak. Umaasa lang ako na makakabalik sila sa lalong madaling panahon. Bahagyang namula ang kanyang mga mata at naging garalgal ang kanyang boses. Sa paningin ng mga investigador, si Jose ay isang ordinaryong asawa na nag-aalala sa kanyang asawa. Sa panlabas na anyo, iyon ang itsura niya. Gayunpaman, nang mas malalim na imbestigahan ng pulisya ang kanyang negosyo, ibang larawan ang lumitaw. Ang real estate office na pinapatakbo ni Jose sa Quezon City ay 2 transaksyon lamang ang naisara sa nakaraang taon. Ang kanyang personal na utang sa credit card at mga pribadong pautang ay umaabot sa kabuuang PHP 12.5 milyon. Sa halagang iyon, PHP 2.7 milyon ay lampas na ng 3 buwan sa takdang bayaran. Ang asset management company ay nagpapadala ng 3 hanggang 4 na collection notice kada buwan. Nang ilatag ng mga investigador ang mga ito sa kanyang harapan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Jose. Totoong mahina ang negosyo, pero hindi iyon dahilan para saktan ko ang asawa ko, sagot niya. Sinabi niyang ang mga utang na iyon ay para sa working capital at alam ito ng kanyang asawa. Sa huli, nagdagdag pa siya ng isang pangungusap. Kung ipapatawag siyang muli, hindi siya haharap kung walang kasamang abogado. Sa isang internal na pulong, inilahad ni Captain Benitez ang isang punto. Si Jose ay may utang na PHP 12.5 milyon, habang ang kabuuang ari-arian ni Clara ay halos PHP 3.6 milyon. Ang apartment ni Clara sa Quezon City ay nagkakahalaga ng halos PHP 10.8 milyon. Ang natitirang insurance claim mula sa kanyang yumaong unang asawa ay nasa PHP 7.2 milyon pa, at mayroon pang sariling life insurance policy si Clara na nagkakahalaga ng PHP 3.6 milyon, kung saan ang benepisyaryo ay ang kanyang kasalukuyang asawa, si Jose. Naniniwala si Captain Benitez na may sapat na motibong pinansyal si Jose. Ngunit iba ang pananaw ng pinuno ng Special Investigation Team. Hanggat hindi mapabubulaanan sa pisikal na paraan ang alibi ni Jose, hindi maaaring basta-basta baguhin ang direksyon ng investigasyon. Ang attendance record sa seminar, ang CCTV footage sa restaurant, ang testimonya ng mga kasamahan, ang mga talaan ng credit card, lahat ng ebidensya ay magkakatugma. Ang pag-usad batay lamang sa hinala ay imposible. Pagsapit ng kalagitnaan ng Agosto, nagsimulang malawakang i-report ng media ang kaso. Ang headline na "Mag-ina, misteryosong naglaho sa sapa sa Rizal" ay pumuno sa mga pahayagan at online forums. Walang tigil ang pagring ng telepono ng team na tumatanggap ng mahigit 200 tawag sa isang araw. Ngunit karamihan ay mga maling impormasyon o walang kaugnayang tips na umubos ng malaking puwersa ng pulisya para i-verify at nagpahina sa pangunahing investigasyon. Noong Setyembre, si Aling Nena, na may-ari ng isang beauty salon sa itaas ng karinderya ni Clara, ay kusang loob na lumapit sa team. Si Aling Nena, nasa 40 puntis, ay regular na customer din sa karinderya. Nagbigay siya ng isang impormasyon. Halos 2 linggo bago ang biyahe ni Clara noong unang bahagi ng Hulyo, isang gabi,
Narinig niya mula sa saradong karinderya ang boses ni Clara na nakikipag-usap sa telepono na mas matindi kaysa karaniwan. Narinig ito ni Aling Nena mula sa hagdanan ng kanyang salon sa ikalawang palapag. Pakiramdam niya, ang kausap ay si Jose, ngunit dahil hindi niya personal na narinig ang pinag-usapan, ang testimonya na ito ay nanatili lamang sa antas ng reference. Pagsapit ng Oktubre, muling nagbago ang direksyon ng investigasyon. May nagmungkahi sa loob ng team na baka pinagbantaan ang mag-ina ng mga loan shark. Nagbukas ng ibang linya ng investigasyon ang pulisya, ngunit natuklasan nilang walang sinumang loan shark na nagpautang kay Clara. Sa halip, sa prosesong ito, isang ibang bagay ang aksidenteng natuklasan. Lihim na gumamit si Jose ng pangalan ni Clara para kumuha ng credit card at nag-cash advance ng PHP 2.1 million. Bagamat kahina-hinala, hindi ito sapat para direktang iugnay sa kaso ng pagkawala. Inimbestigahan din ng pulisya ang nakaraan ni Jose. Nagdiborsyo siya sa kanyang dating asawa noong 2018. Kinontak ng mga investigador ang dating asawa na nagsabing ang dahilan ng kanilang diborsyo ay ang bisyo ni Jose sa pagsusugal. Pagkatapos ng kasal, walang paalam na tinapos ni Jose ang isang savings plan na nakapangalan sa kanya at tinaya ang lahat ng pera sa kasino. Gayunpaman, ito ay isang nakaraang dahilan ng diborsyo at hindi maaaring maging direktang ebidensya sa kaso ng pagkawala. Noong Nobyembre, gumuho na rin ang huling pag-asa ng Special Investigation Team. Lumabas ang ulat mula sa NBI. Sinuri nila ang mga bakas na nakolekta mula sa SUV ni Clara. Bukod kina Clara at Angelica, walang anumang fingerprint o DNA ng ikatlong tao na natagpuan sa sasakyan. Ang mga pagsusuri para sa bakas ng dugo mula sa driver's seat, passenger seat, likurang upuan hanggang sa trunk ay lahat negatibo. Ang konklusyon, walang naganap na karahasan sa loob ng sasakyan. Pagsapit ng Disyembre, ang bilang ng mga tauhan sa Joint Special Investigation Team ay bumaba na sa mas mababa sa 38. Iminungkahi ni Captain Benitez sa kanyang superior ang isang huling mungkahi. Hiwalay na imbestigahan ang mga galaw ng kumpanya ni Jose at i-cross-reference ang record ng sasakyan sa cell site signal na natanggap sa Tanay noong 1-23 ng madaling araw. Ngunit ang sagot ay pareho pa rin. Nag-hire na si Jose ng abogado at tumangging humarap muli para sa pagtatanong. Para makuha ang mga talaan ng kumpanya, kailangan ng search warrant, ngunit hindi sapat ang kasalukuyang mga kondisyon para makakuha nito. Kinuha ni Captain Benitez ang kanyang sariling notebook at nagsulat ng isang linya. Kumpanya ni Jose Reyes, isang tao lang na kumpanya, walang empleyado. Sasakyan, itim na Hyundai, Santa Fe, plaka TBD. Nagdagdag siya ng isa pang linya sa ibaba. Cell tower sa Tanay, 1:23 AM. Bakit Tanay? Itiniklop niya ang notebook at inilagay sa kanyang drawer. Noong Disyembre 11, 2021, nang walang formal na anunsyo ng pagsasara ng kaso, binuwag ang Joint Special Investigation Team. Ang 5 malalaking kahon ng mga file ng investigasyon ay dinala sa records room ng Rizal Provincial Police Office at ikinulong sa isang bakal na kabinet sa ikatlong palapag. Sa loob ng mga kahon na iyon, ang hiling ni Captain Benitez na makuha ang RFID records ng kumpanya at ang tala ng cell site signal sa Tanay ay ikinategorya bilang hindi nauri at isinara kasama ng iba pa. Dumating ang tagsibol ng 2022, ngunit para kay Isabel, walang kahulugan ang pagbabago ng panahon. Tuwing Sabado, pumupunta siya sa Quiapo, Maynila. Personal niyang hawak ang 300 flyer na may larawan ng kanyang kapatid at pamangkin at isa-isang ipinamimigay sa mga dumaraan. Araw-araw din siyang nagpo-post sa mga Facebook group para sa mga nawawalang tao. Noong una, may 10-10 komento at daan-daang share araw-araw, ngunit pagdating ng Abril, 1 o 2 komento na lang ang natitira at ang bilang ng share ay bumaba na sa iisang digit. Ang dating may mahigit 500 miyembrong grupo sa Messenger ay 7 na lang ang aktibong nagsasalita.
Tuwing pupunta siya sa Quezon City Police District para magtanong tungkol sa progreso, pareho lang ang sagot na natatanggap niya, aabisuhan po kayo agad kapag may bagong lead. Ngunit sa pamamagitan ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa pulisya, nalaman niyang wala ng sinumang partikular na nakatoka sa kaso. Noong Mayo, nagpasya si Isabel na personal na asikasuhin ang karinderya na pinapatakbo ng kanyang kapatid sa Quezon City. Naniniwala siyang kung isasara ang tindahan, wala ng lugar na babalikan ang kanyang kapatid kapag bumalik ito. Araw-araw, 4:00 ng madaling araw, pumupunta siya sa tindahan para maghanda ng mga pagkain. Sa kalagitnaan ng paghahanda, tinatawagan niya ang numero ng cellphone ng kanyang kapatid. Ang laging sumasagot ay ang parehong system voice. Tahimik na pakikinggan ni Isabel, ibababa ang telepono at ipagpapatuloy ang paghahanda. Kasabay nito, kumikilos na si Jose. Noong tag-araw ng 2022, naghain siya ng petisyon sa korte na nagsasabing dahil nawawala ang kanyang asawang si Clara, kailangan ng isang tagapamahala para sa apartment nito sa Quezon City. Ito ang tinatawag na Petition for Appointment of a Trustee for the Property of an Absentee. Dahil walang tumutol, naging matagumpay si Jose sa pagiging trustee. Agad niyang inilipat sa kanyang pangalan ang kasalukuyang kontrata ng upa ng apartment at nakuha ang karapatang kolektahin ang PHP 10.8 milyong rental deposit. Ginamit niya ang malaking bahagi ng pera para bayaran ang kanyang mga pribadong utang habang ang natira ay paunti-unting idineposito sa kanyang 3 magkakaibang account. Sa prosesong ito, may isang taong tumulong sa kanya, isang 48 taong gulang na lalaki na nagngangalang Ramon Mon Garcia, isang kilalang fixer sa Maynila na dalubhasa sa pag-aayos ng iba't ibang mahihirap na kaso. Tinuruan ni Mon si Jose kung paano hatiin ang pondo sa maliliit na halaga at ilipat ng maraming beses upang maiwasan ang pagsubaybay ng mga institusyong pinansyal. Si Mon ay may 2 dating kaso ng pananakot para maningil ng utang at pamemeke ng dokumento. Magkaibigan sila ni Jose sa loob ng maraming taon dahil sa pagsusugal. Bago pa man ikasal sina Jose at Clara, si Mon na ang tumulong sa kanya na imbestigahan ang credit status at laki ng ari-arian ni Clara. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa ordinaryong pagkakaibigan. Noong taglagas ng parehong taon, umalis si Jose sa Maynila. Nagbukas siya ng bagong real estate office sa Pampanga, sumali sa lokal na samahan ng mga negosyante at sumali rin sa isang hiking club na tinatawag na Samahan ng Mga Manlalakbay ng Pampanga. Sa mata ng mga miyembro ng club, si Jose ay isang masipag na tao na sinusubukang gamitin ang kanyang karera para makabangon sa pighati ng pagkawala ng asawa. Nakangiti siya sa mga pagtitipon, nakikipagkamay at sumasama sa kanila sa pag-akyat ng bundok. Sa pagtatapos ng 2022, mula sa kita ng karinderya, nag-iipon si Isabel ng PHP 60,000 bawat buwan at umupa ng isang pribadong investigador para imbestigahan si Jose. Nagbayad siya ng down payment, umaasang may matutuklasan. Pagkatapos ng 2 buwang pagsubaybay, isang ulat lamang ang ibinigay ng ahensya na nagsasabing wala silang magawa. Ayon sa ulat, masyadong matibay ang alibi ni Jose at walang anumang pisikal na ebidensya sa lugar kaya imposible nang ituloy ang investigasyon. Sa simula ng 2023, muli na namang nadismaya si Isabel. Natuklasan niyang ginagamit ni Jose ang kanyang posisyon bilang trustee para basta-basta na lang i-dispose ang ari-arian ng kanyang kapatid. Naghain siya ng tutol sa korte, ngunit naging malamig ang desisyon ng korte. Si Jose ay ang legal na asawa at ang kanyang kwalifikasyon bilang trustee ay walang depekto. Tulala si Isabel na nakaupo sa isang silya sa lobby ng korte ng mahigit kalahating oras, hindi makagalaw. Noon siya nilapitan ng may-ari ng beauty salon, si Aling Nena. Sinabi ni Aling Nena sa kanya na bago lumipat si Jose sa Pampanga, may ginawa itong isang bagay. Nilinis niya ang lahat ng personal na gamit ni Clara sa karinderya. Ang mga litrato ng pamilya, mga guhit ni Angelica noong bata pa, ang diary ni Clara, lahat ay ipinatapon sa isang waste disposal company. Habang nakikinig sa sinasabi ni Aling Nena, hindi mapigilang manginig ng mga kamay ni Isabel na nakapatong sa kanyang mga tuhod.
Noong Marso 2023, isang maliit na pag-asa ang sumiklab sa isang di inaasahang lugar. Isang 22 taong gulang na babae na nagngangalang Sofia de la Cruz, isang kaklase ni Angelica noong high school, ang nagpost ng isang screenshot sa kanyang social media. Sila ay dating nagkasundong sabay na kukuha ng kursong nursing. Ang screenshot ay ang huling mensahe sa Messenger na ipinadala ni Angelica isang araw bago siya mawala noong gabi ng Hulyo 22. Ang nilalaman ng mensahe, "Yung stepfather ko, laging tinatanong si mama tungkol sa insurance niya lately. Parang ang weird. Gusto ko sanang kausapin si mama tungkol dito bukas." Sa loob ng isang araw, ang post ay na-share ng mahigit 30,000 beses. Ang atensyon ng publiko sa kaso ay biglang nabuhay muli. Dahil sa pagkalat ng post, ang retiradong hepe na si Captain Benitez na dating namamahala sa kaso ay nagpaunlak ng isang eksklusibong panayam sa isang media outlet. Kahit retirado na, mayroon pa rin siyang masasabi tungkol sa kaso. Sinabi niyang noon pa man, pakiramdam niya ay hindi natural ang perpektong alibi ni Jose at ang pinakapinagsisisihan niya ay ang hindi pag-cross-reference ng mga galaw ng sasakyan ng kumpanya ni Jose sa cell site signal sa Tanay. Ang panayam ni Captain Benitez ang unang nagbunyag na ang hinala ng dating Special Investigation Team kay Jose ay hindi kailanman nawala, ngunit mabilis na gumanti si Jose. 2 araw matapos kumalat ang post ni Sofia sa pamamagitan ng isang law firm sa Maynila na ipinakilala ni Mon Garcia, nagsampa siya ng kaso laban kay Sofia para sa paninirang puri at pagpapakalat ng maling impormasyon. Matapos matanggap ang demand letter, binura ni Sofia ang post at hindi na muling nagsalita sa publiko. Ang apoy na sanay sisiklab ay muling namatay. Noong Hulyo 24, 2023, ang ikalawang anibersaryo ng pagkawala ng mag-ina, mag-isang pumunta si Isabel sa Banyuhay Creek sa Tanay. Tumayo siya sa eksaktong lugar kung saan ipinarada ng kanyang kapatid ang sasakyan. Inihagis niya ang 2 kumpol ng bulaklak sa sapa at tahimik na pinanood ang mga ito na dahan-dahang tinatangay ng agos. Kasabay nito, sa isang restaurant sa Pampanga, si Jose ay nakaupo sa pangunahing puwesto. Ito ay ang hapunan para sa unang anibersaryo ng kanyang opisina. Mahigit 30 miyembro ng samahan ng mga negosyante at hiking club ang nagtipon. Nakangiting nakipag-toast si Jose sa lahat para sa pagdiriwang. Ang mga larawan mula sa araw na iyon ay na-upload sa social media page ng hiking club. Sa pag-uwi mula sa Sapa, pumasok si Isabel sa 7-Eleven kung saan dating nagtatrabaho si Marco Cruz. Bumili siya ng isang tasa ng kape at tumingala sa pader. Ang missing poster na idinikit niya 2 taon na ang nakalipas ay matagal nang natanggal at napalitan na ng poster para sa isang summer festival ngayong taon. Abril 2024, sa bulubunduking lugar ng Tanay, Rizal, puspusan ang isinasagawang proyekto ng pagpapalawak ng kalsada. Ito ay isang proyektong pagpapalawak ng isang farm-to-market road. Isang excavator ang naghuhukay sa gilid ng kalsada na hindi pa sementado. Ang operator ng excavator ay isang 57 taong gulang na veteranong manggagawa na nagngangalang Mang Cardo. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho sa mga construction site sa lugar na iyon. Isang umaga ng Abril nang ang pala ng excavator ni Mang Cardo ay umabot sa lalim na 1.2 metro, may isang bagay na sumabit, isang itim na plastic bag. Noong una, inakala niyang ito ay basura lang na itinapon, ngunit nang masira ang plastic bag, may kumalat na puting pulbos mula sa loob. Sa gitna ng pulbos, lumitaw ang isang bagay na parang buto ng tao, isang mahaba at makapal na buto ng hita. Agad na pinatay ni Mang Cardo ang makina, tumalon mula sa driver's seat at umatras. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tumawag sa pulis. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay na may hawak ng cellphone. 2 oras makalipas, dumating ang forensics team ng Rizal Provincial Police Office. Naglagay sila ng dilaw na police line sa paligid ng hukay na ginawa ni Mang Cardo. Ipinatigil nila ang paggamit ng excavator at nagsimulang maghukay gamit ang maliliit na pala at brush. 8 oras silang nagtrabaho ng walang tigil at sa wakas,
Sa parehong hukay, natagpuan nila ang kumpletong kalansay ng isang babaeng nasa hustong gulang. Bagamat naagnas na ng lupa ang laman, naroon pa rin ang mga piraso ng damit na kasamang inilibing, isang beige na linen na jacket. Sa etiketa ng tatak nito ay mayroon pang sticker ng management number mula sa isang laundry shop. Bagamat malabo na ang mga titik, makikilala pa rin. Sinundan ng mga tauhan ang lead at natunton ang isang laundry shop sa Quezon City. Ang management number sa sticker ay eksaktong tumugma sa numero ng isang matagal ng customer si Clara Santos. Kinuha ng NBI ang DNA mula sa mga labi at ikinumpara ito sa dugo ni Isabel. Nagtugma ang resulta. Ang mga labing ito ay kay Clara Santos. Sa karagdagang pagsusuri ng medico-legal, natuklasan ang isang depressed fracture na may habang 7 sentimetro sa likod ng bungo, isang marka ng malakas na pagpalo ng isang matigas at mabigat na bagay. Tinukoy ng medico-legal na ito ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkatuklas sa mga labi, agad na kumilos ang Rizal PPO. Muli nilang binuksan ang kaso ng pagkawala ng mag-inang Clara at Angelica Santos at bumuo ng isang Special Investigation Task Group. Ang 5 kahon ng mga file na naka-archive sa bakal na kabinet sa loob ng 3 taon ay dinala lahat sa opisina ng task force. Ang hepe sa pagkakataong ito ay si Major Leo Vargas ng CIDG, 14 taong gulang, isang veteranong investigador na 15 taon nang humahawak ng mga malalaking kasong kriminal. Ang unang ginawa niya ay atasan ang 6 na miyembro ng kanyang team na ayusin muli ang lahat ng dokumento sa mga kahon ayon sa petsa. Lalo na ang mga listahan ng ebidensya na minarkahan ng mga dating investigador bilang low importance at inilagay sa hiwalay na file, lahat ay kailangang ilabas. Sumunod, personal na binisita ni Major Vargas ang isang tao, ang retiradong hepe na si Captain Benitez na unang humawak sa kaso 3 taon na ang nakalipas. Tinanggap ni Captain Benitez si Major Vargas sa kanyang tahanan. Matapos ipaliwanag ni Vargas ang kanyang layunin, kinuha ni Captain Benitez ang isang lumang notebook mula sa kanyang drawer. Binuklat niya ito. Nasa pahina ang sulat kamay ni Benitez. Kumpanya ni Jose Reyes, isang tao lang na kumpanya, walang empleyado, sasakyan. Itim na Hyundai Santa Fe, plaka TBD. Sa ibaba, may isa pang linya. Cell Tower sa Tanay. 1:23 a.m. Bakit Tanay? Kinunan ng litrato ni Major Vargas ang mga tala na ito. Pagbalik sa opisina, hinanap ni Vargas ang 2 dokumento mula sa mga kahon ng kaso. Ang isa ay ang kumpletong listahan ng mga transaksyon sa credit card sa lahat ng gasolinahan sa loob ng 30 kilometrong radius sa Rizal mula Hulyo 23 hanggang 24. Ang isa pa ay ang cell site location record ng cellphone ni Angelica. Ang 2 dokumentong ito ay nasa ilalim ng kahon, nakatago bilang hindi nauri. Isa-isang tiningnan ni Vargas ang listahan mula sa mga gasolinahan. Huminto ang kanyang daliri sa ika-47 na linya. Hulyo 24, 3:08 ng madaling araw sa isang self-service na gasolinahan na may layong 11 kilometro patungo sa Tanay. May isang transaksyon na nagbayad para sa 58 litro ng diesel gamit ang isang corporate card sa pangalan ng kumpanya ni Jose Reyes. Minarkahan ni Vargas ang lokasyon ng gasolinahan sa mapa. Minarkahan din niya ang lokasyon ng cell tower sa Tanay. Nag-overlap ang 2 puntos. Ang gasolinahan na iyon ay nasa loob mismo ng sakop ng signal ng cell tower. Sinimulang ayusin muli ni Vargas ang mga datos sa kanyang harapan. Ang cellphone ni Angelica ay nalocate sa cell tower sa Tanay noong 1:23 ng madaling araw. Ang corporate card ni Jose ay ginamit sa gasolinahan noong 3:08 ng madaling araw. At ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi ay 4.3 kilometro ang layo mula sa cell tower at 4.3 kilometro rin mula sa gasolinahan. Nang pagdugtungin niya ang tatlong, isang halos tuwid na linya mula timog hanggang hilaga ang nabuo.
Agad na kinontak ni Vargas ang pamunuan ng Tollways para hilingin ang mga RFID records ng itim na Santa Fe na nakapangalan sa kumpanya ni Jose sa buong bansa sa pagitan ng Hulyo 23 at 24, 2021. Ilang oras lang, dumating ang sagot. Ang sasakyan ng kumpanya ni Jose ay pumasok sa expressway mula sa isang toll gate sa Quezon City noong Hulyo 23, 7:10 ng gabi, dumaan sa C5 at tumuloy sa direksyon ng Rizal. At noong Hulyo 24, 4:40 ng madaling araw, bumalik ito mula Rizal patungong Maynila, alas 5:48 ng umaga, dumaan ito sa isang toll gate sa Maynila. Binalikan ni Vargas ang oras. 3:01 ng madaling araw, nagpagas sa isang gasolinahan sa Rizal, pagkatapos ay pumasok sa expressway. 5:48 ng umaga, dumating sa Maynila. Nangangahulugan ito na bago ang kanyang 9 a.m. na seminar, mayroon pang mahigit 3 oras si Jose na bakante. Sa investigasyon 3 taon na ang nakalipas, ang record ng pagpapagas na ito ay nasa listahan din, ngunit ang dating investigador ay nag-iwan lang ng isang nota sa gilid at nilampasan ito. Maaaring ginamit ng empleyado o ibang tao ang corporate card. Agad na kinuha ni Vargas ang registration data ng kumpanya. Ang kinatawan ng kumpanya ay si Jose Reyes mismo, at walang sinumang empleyado sa ilalim niya. Isa itong one-man company. Ang nakarehistrong sasakyan ay iyon lamang itim na Santa Fe. Sinuri rin ni Vargas ang mga talaan ng pagsali ni Jose sa hiking club sa Pampanga. Habang tinitingnan niya ang mga larawan sa blog ng grupo, isang post mula Mayo 2021 ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isa itong selfie ni Jose. Ang background ay ang pasukan mismo ng Farm to Market Road sa bulubunduking lugar ng Tanay, ang pasukan sa lugar kung saan natagpuan ang mga labi. Kasabay nito, formal nang ipinaalam ang resulta ng pagsusuri sa mga labi kay Isabel. Nang matanggap niya ang tawag, napaupo siya sa sahig sa labas ng kanyang bahay, hindi makatayo ng mahigit 1 oras. Kinabukasan, binuksan niya ang pinto ng karinderya. Sa tabi ng larawan ng kanyang kapatid sa pader, naglagay siya ng isang itim na laso. Pinagdugtong-dugtong ni Vargas ang lahat ng kasalukuyang ebidensya. Ang record ng pagpapagas ng corporate card, ang mga RFID records, ang katotohanan ito ay isang one-man company, ang signal mula sa cell tower sa Tanay, ang linyang nag-uugnay sa gasolinahan at sa burial site, ang larawan mula sa hiking blog sa pasukan ng daan, ang utang ni Jose, at ang istruktura ng ari-arian ni Clara, at ang huling mensahe ni Angelica sa kanyang kaibigan. Pinagsama-sama niya ang mga ito sa isang formal na ulat ng investigasyon. Ang teorya, nagpunta si Jose sa Sapa noong gabing iyon, pinatay si Clara, dinala ang bangkay sa bulubundukin ng Tanay para ilibing, pagkatapos ay nagpagas at bumalik sa Maynila para dumalo sa seminar at lumikha ng perpektong alibi. Kasabay nito, naglunsad si Vargas ng malawakang investigasyon sa kasalukuyang tirahan, mga transaksyong pinansyal, mga komunikasyon, at mga tala ng paglabas-masok sa bansa ni Jose. Ang kaso na natutulog sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay muling nabuhay. 10 araw matapos mabuo ang task force, sa huling bahagi ng Abril, isang flowchart ang nakalatag sa mesa ni Vargas na nagpapakita ng daloy ng pera mula kay Jose. Ginawa ito sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. Malinaw na makikita sa flowchart ang daloy ng pera. Una, ang life insurance ni Clara, kung saan si Jose ang benepisyaryo na nagkakahalaga ng PHP 3.6 milyon. Si Jose ay ilang beses tumawag sa insurance company para magtanong tungkol sa mga claim. Ikalawa, ang PHP 10.8 milyong rental deposit ng apartment ni Clara na kinuha ni Jose bilang trustee at ginamit lahat para bayaran ang kanyang mga pribadong utang. Ikatlo, ang PHP 2.1 milyong cash na nakuha gamit ang pangalan ni Clara na dumaan muna sa account ni Mon Garcia bago ibinalik kay Jose. Ang ari-arian ng biktima ay ginagamit para punan ang mga utang ng salarin. Sinimulan ng task force na mas malalim na imbestigahan ang mga ginawa ni Jose noong gabi ng Hulyo 23.
Muli nilang sinuri ang mga CCTV sa Quezon City, sinusubukang alamin kung saan siya nagpunta pagkatapos lumabas sa supermarket. Sa wakas, nakahanap sila ng isang footage. 6:32 ng hapon, sa labas ng isang hardware store na may 800 metrong layo mula sa bahay ni Jose, nakuhanan siya ng CCTV na pumasok sa tindahan. Naalala ng may-ari ng hardware store na may isang lalaking customer na bumili ng isang folding shovel gamit ang cash. Dahil cash ang transaksyon, walang naiwang tala. Inimbestigahan din ng task force ang internet usage records ni Jose. Humiling sila ng connection data mula sa telecommunications company para sa Hulyo-3. Natuklasan nila na sa pagitan ng 7:11 p.m. at 1:55 p.m., ang IP address ng bahay ni Jose ay maraming beses na nag-search ng real-time weather in Banyuhay Creek, Rizal at sunset time for today. Noong araw na iyon, ang paglubog ng araw sa Rizal ay 7:00 ng gabi. Ipinapakita nito na pagka-uwi ni Jose mula sa supermarket, patuloy niyang tinitingnan ang oras ng paglubog ng araw, kinakalkula ang tamang oras para umalis. Ito ay perpektong tumutugma sa RFID records. Mula sa bahay ni Jose papunta sa toll gate ay humigit kumulang 20 minuto. Ang oras na natapos siya sa pag-search sa internet ay 1:05 p.m. Kung umalis siya pagkatapos noon, makakarating siya sa toll gate bandang 9:15 p.m. At ang oras na dumaan ang sasakyan ng kumpanya sa RFID ay eksaktong 9:17 p.m. Perpektong magkatugma ang oras. Habang unti-unting naiipon ang mga ebidensya, personal na binisita ni Vargas ang mga residente malapit sa burial site. Sa paanan ng bundok sa Tanay, may isang matandang babae na nag-iisa, si Lola Pilar, 79 taong gulang. Nabubuhay si Lola Pilar sa pamamagitan ng pagkuha ng mga halamang gamot at siya ang pinakamalapit na residente sa burial site. May ikinuwento si Lola Pilar. 3 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng tag-araw, hating gabi, narinig niya ang isang sasakyan na umakyat sa bundok gamit ang farm-to-market road sa harap ng kanyang bahay. Malakas daw ang tunog ng makina, parang isang itim na SUV. Kinaumagahan, nakita niya mula sa kanyang bintana ang parehong sasakyan na pababa. Ang ilaw mula sa headlight nito ay tumama sa kanyang bintana. May isa pa siyang sinabi. Pagdating sa paanan ng bundok, huminto sandali ang sasakyan. Bumaba ang driver, may kinuha mula sa likuran at itinapon sa mga damuhan sa gilid ng daan bago tuluyang umalis. Agad na nagtungo ang task force sa damuhan na itinuro ni Lola Pilar. Sa tabi ng pasukan ng farm-to-market road, sa ilalim ng isang malaking bato, may isang espasyo na natatakpan ng lupa at may nakatagong isang bagay, isang pares ng itinapong latex gloves. Dahil nasa siwang ito ng bato at hindi direktang naarawan o naulanan at dahil nagsilbing selyo ang lupa sa ibabaw nito, halos hindi ito nasagi ng hangin. Ayon sa mga investigador, ang ganitong kapaligiran ay maaaring lubos na nagpabagal sa pagkaagnas ng organic material sa loob ng gloves. Maingat na inilagay ang gloves sa isang evidence bag at ipinadala sa NBI. Naniniwala ang task force na sapat na ang ebidensya kaya't nakipag-ugnayan sila sa piskal at humiling sa korte ng arrest warrant para kay Jose Reyes. Gayunpaman, ibinasura ng hukom ng Rizal Regional Trial Court ang hiling. 3 ang dahilan. Una, ang mga record ng gas at RFID ay hindi nagpapatunay na si Jose mismo ang driver. Ikalawa, ang testimonya ni Lola Pilar ay kulay lang ng sasakyan ang nabanggit, hindi nakumpirma ang plaka o itsura ng driver. Ikatlo, hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test sa gloves. Nang malaman na ibinasura ang arrest warrant, agad na nag-hire ng abogado si Jose. Ito nga ang abogadong ipinakilala ni Mon Garcia, si attorney Ricardo Ricky Morales, 5'5", isang kilalang criminal lawyer mula sa isang malaking law firm sa Maynila. Sa araw mismo na tinanggap niya ang kaso, nakipagpulong si Attorney Morales sa mga reporter ng 3 media outlet.
Sinabi niyang ang kanyang kliyente ay labis na nabigla sa pagkatuklas sa mga labi ng kanyang asawa at buong pusong makikipagtulungan sa pulisya para matunton ang tunay na salarin. Kasabay nito, mariin niyang binatikos ang prosekusyon sa pagtrato sa isang mabuting mamamayan bilang isang kriminal ng walang matibay na ebidensya. Pagkatapos, naglabas ang abogado ng isang ebidensya, isang login record mula sa isang online game na nagpapakita na si Jose ay nasa bahay at naglalaro noong gabi ng Hulyo 23. Ito ay nakuha nila mula sa game company. Ayon sa record na ito, ang game account ni Jose ay nag-offline lamang ng 10:42 ng gabi. Ipinakita ni Attorney Morales ang record na ito sa media at sinabing ang kanyang kliyente ay nasa bahay hanggang halos alas 11 ng gabi. Ang sasakyan ng kumpanya na nakaparada sa opisina ay malamang na minaneho ng iba. Sinuri ng task force ang game record na ito. Ang oras ng pag-offline ay 10:42 ng gabi. Ang oras na dumaan ang sasakyan sa toll gate ay 9:17 ng gabi. May pagkakaiba ng 1 oras at 25 minuto. Kung si Jose ay nasa highway na ng 5 ng gabi, imposible na naglalaro pa siya sa bahay ng 10:42. Ngunit para malutas ang kontradiksyon na ito, kailangan ng mas detalyadong data mula sa server. Opisyal na sumulat ang task force sa game company para hilingin ang mga record na kasama ang mga aktwal na operasyon tulad ng pag-type sa keyboard at paggalaw ng mouse. Sa puntong ito, muling lumitaw si Sofia de la Cruz. Ang orihinal na file ng mensahe sa Messenger na binura niya dahil sa kasong isinampa ni Jose ay nakasave pa pala sa kanyang cloud backup. I-restore ni Sofia ang file at personal itong ibinigay kay Major Vargas. Opisyal na kinumpirma ng task force sa communication app company na ang mensahe ay ipinadala noong Hulyo 21, 34 ng gabi at ito ay ang orihinal na mensahe na hindi binago. Ang mensaheng ito ay naging karagdagang ebidensya ng di pangkaraniwang interes ni Jose sa insurance. Habang ang kaso ay pumapasok sa isang legal na labanan, isang problema pa ang lumitaw. Kailangang mahanap ang mga labi ng anak, si Angelica. Humiling si Major Vargas sa PNP headquarters na muling maghukay sa 500 metrong paligid ng burial site sa bulubundukin ng Tanay. Ngunit ang budget na PHP 1.2 milyon at ang request para sa heavy machinery ay hindi agad na aprubahan. Nang malaman ni Isabel ang balita, personal siyang naglunsad ng isang online petition. Ang pamagat, tulungan niyo po akong hanapin ang libingan ng aking kapatid at pamangkin. Sa loob ng 2 linggo, lumampas sa 100,000 ang pumirma. Dahil dito, mabilis na naaprubahan ang budget mula sa PNP. Noong Hunyo, biglang may ginawa si Jose. Nagsimula siyang mag-impake sa kanyang opisina sa Pampanga, inutusan ang mga empleyado na ayusin ang mga gamit at tumuloy sa isang hotel malapit sa Clark International Airport. Sa pamamagitan ng communication surveillance, nalaman ng task force ang kanyang mga galaw. Nang suriin, natuklasan nilang bumili siya ng isang one-way ticket papuntang Maynila, Pilipinas. Agad na humiling si Major Vargas ng isang emergency hold departure order. Mabilis na nag-apply ang piskal sa korte at 6 na oras bago dumating si Jose sa airport, nakuha nila ang order. Nang matanggap ni Jose ang abiso sa hotel, agad siyang tumawag sa kanyang abogado. Agad na naghain ng apela si Attorney Morales sa korte na nagsasabing ang kanyang kliyente ay pupunta lamang sa ibang bansa para sa isang real estate deal at hindi tumatakas. Itinakda ng korte ang pagdinig ng apela pagkatapos ng 2 linggo. Kung sa loob ng 2 linggo ay hindi sila makakakuha ng mapagpasyang ebidensya para muling mag-apply ng arrest warrant, malamang naaalisin ng korte ang hold departure order. Kapag nakasakay na si Jose sa eroplano, tapos na ang lahat. Kailangang matapos ni Major Vargas ang 3 bagay sa natitirang oras. Makuha ang resulta ng DNA test sa latex gloves, i-restore ang CCTV footage mula sa gasolinahan at suriin ang detalyadong data mula sa game server. Lahat ng tauhan ng task force ay nakatuon sa 3 direksyong ito. Hulyo na, personal na nagtungo si Major Vargas sa self-service na gasolinahan. Tinanong niya ang kasalukuyang may-ari kung mayroon pa silang mga CCTV recording mula Hulyo 2021.
Ang sagot ay tulad ng inaasahan, nire-reformat ng security company ang mga recording araw-araw at matagal nang wala ang mga footage mula 3 taon na ang nakalipas. Lumingon si Vargas sa likod ng gasolinahan. May isang malalim na container van doon. Kailangan niyang hanapin ang dating may-ari ng gasolinahan, si G. Magsaysay. Si G. Magsaysay, 61, ay nagretiro na 3 taon na ang nakalipas matapos magpalit ng security company. Kinontak siya ni Vargas. May sinabi si G. Magsaysay. Noong nagpalit siya ng security company, hindi niya itinapon ang lumang DVR, digital video recorder. Basta na lang niya itong itinapon sa loob ng container van sa likod. Agad na binuksan ni Vargas ang pinto ng van. Dumikit ang mga sapot ng gagamba sa kanyang mukha at pumasok ang alikabok sa kanyang baga. Sa isang sulok ng bodega, nandoon ang DVR na ginamit noong 2021. Ang 2 terabyte na hard drive sa loob ay naroon pa. Nakagwantes, maingat na binuhat ni Vargas ang unit, isinakay sa kanyang sasakyan at dinala sa Digital Forensics Center ng PNP. Ang pinakabihasang digital forensics expert ng center, si Ana David, ang tumanggap ng gawain. Si Ana, 34, kasama ang 2 technician, ay nagsimulang i-restore ang video, ngunit ang paunang pagsusuri ay hindi maganda. Ang ibabaw ng hard drive ay may maraming physical damage at dahil maraming beses na itong na-overwrite noong nagpalit ng security company, mas mababa sa 3% ng kabuuang data ang maaaring ma-restore. Napagtanto ni Ana na hindi gagana ang mga tradisyonal na paraan. Kailangan niya ng isang espesyal na teknik para basahin ang napakahinang magnetic traces na natira sa ibabaw ng hard drive. Ngunit hindi kaya ng kagamitan ng pulisya ang ganitong antas ng precision. Humingi siya ng technical support mula sa isang research institute. Habang isinasagawa ang pag-restore ng hard drive, isang malaking breakthrough ang dumating sa kabilang panig. Ang ikalawang paghuhukay na pinondohan dahil sa online petition ni Isabel ay opisyal na nagsimula noong Hulyo 7. Mula sa lugar kung saan natagpuan ang mga labi ni Clara, hinati nila ang 30 metrong radius sa 7 grids at isa-isang hinukay. Sa layong 14 metro sa silangan, sa lalim na 80 sentimetro, natagpuan nila ang isa pang kalansay ng isang dalagita. Kinumpirma ng DNA test ng NBI na ito nga si Angelica Santos. Sa kanyang mga labi, sa ikatlo at ikaapat na cervical vertebrae, may malinaw na mga hiwa na gawa ng isang matalim na bagay na nagpapahiwatig na inatake siya ng isang kutsilyo o katulad na sandata. Sa lupa sa paligid ng mga labi, may nakita ring bakas ng apog at maraming piraso ng synthetic rubber. Ikinumpara ng forensics team ang 2 hukay. Ang hukay kung saan inilibing si Clara ay may lalim na 1.2 metro at ang gilid ng lupa ay may mga bitak dahil sa pagkatuyo na nangangailangan ng ilang linggo para mabuo. Samantalang ang hukay ni Angelica ay 80 sentimetro lang ang lalim at walang ganitong mga marka. Nangangahulugan ito na ang hukay ni Clara ay inihanda ng maaga habang ang hukay ni Angelica ay hinukay noong gabi mismo ng krimen. Nagpasya si Major Vargas na hanapin ang hiking shoes ni Jose. Mula sa mga group photo ng hiking club, tinukoy niya ang brand at modelo ng sapatos na suot ni Jose. Gamit ang isang search warrant, nagtungo sila sa tirahan ni Jose sa Pampanga, kinuha ang parehong pares ng sapatos at ipinadala sa NBI para ikumpara ang rubber compound ng suwelas sa mga piraso ng goma na natagpuan sa lupa sa burial site. Ngunit ang resulta ay hindi tulad ng inaasahan. Bagamat magkatugma ang pangunahing sangkap ng goma, ang modelong ito ng sapatos ay gumagawa ng libo-libo bawat taon, kaya hindi masasabi na ito nga ang sapatos ni Jose. Agad na nakuha ni Attorney Morales ang ulat na ito at nagsumite ng mosyon sa korte na nagsasabing libu-libong tao sa bansa ang may suot ng parehong sapatos at hindi ito maaaring gamitin bilang ebidensya na nag-uugnay sa kanyang kliyente sa burial site. Pagkatapos, isang mas malaking problema ang sumabog. Kalagitnaan ng Hulyo, ang pangunahing testigo, si Lola Pilar, ay nagpunta sa munisipyo at binago ang kanyang testimonya.
Sinabi niyang hindi na niya matandaan kung talagang may nakita siyang sasakyan noong gabing iyon, baka ibang araw daw iyon. Agad na muling binisita ng task force si Lola Pilar, ngunit nakatayo lang siya sa pinto, tila takot. Nang tanungin kung bakit niya binago ang kanyang testimonya, yumuko siya at sinabing may isang estrangherong lalaki na pumunta sa kanyang bahay at nagtanong-tanong. Nang tanungin kung sino at ano ang sinabi, isinara na niya ang kanyang bibig at hindi na nagsalita. Naghahanap ng mga lead si Vargas sa paligid ng bahay ni Lola Pilar. Sa isang kulungan ng baka sa kalapit na bukid, natagpuan niya ang isang CCTV camera para sa seguridad. Nang suriin ang footage, natuklasan nilang noong Hulyo 12, isang itim na sedan ang huminto sa harap ng bahay ni Lola Pilar sa loob ng 10 minuto. Ang plaka ay nakarehistro sa isang sasakyang inupahan ni Mon Garcia mula sa isang rental company sa Maynila. Si Mon Garcia ang nagpadala ng tao para kausapin si Lola Pilar. Ngunit hanggat hindi inaamin ni Lola Pilar na siya ay pinagbantaan, ang lead na ito ay hindi maaaring direktang gamitin sa kaso. Sinamantala ni Attorney Morales ang pagbabago ng testimonya ni Lola Pilar at nagsumite ng mosyon sa korte na alisin na ang hold departure order. Itinakda ng korte ang desisyon sa Hulyo 28. Kung babaligtarin ang desisyon, maaaring agad na umalis si Jose. Nakarating ang balitang ito kay Isabel. Walang sinabihan, mag-isa siyang nagmaneho papuntang Tanay. Pumunta siya sa bahay ni Lola Pilar at kumatok, ngunit walang sumasagot. Matagal na tumayo si Isabel sa harap ng pinto, pagkatapos ay kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bag. Sa loob ay may larawan ng kanyang kapatid at pamangkin at isang sulat. Ipinasok niya ang sobre sa siwang sa ilalim ng pinto. Nakasulat sa sulat na ang kanyang kapatid at pamangkin ay 3 taon nang nakalibing sa bundok na iyon at tanging si Lola Pilar ang nakakaalam ng katotohanan noong gabing iyon. Pagkatapos nito, tumalikod si Isabel at umalis. Sa loob ng task force, nagkaroon din ng hindi pagkakasundo. Isang grupo ang nagnanais na ilagak ang lahat ng pag-asa sa pag-restore ng hard drive. Isa namang grupo ang naniniwalang dapat silang maghanda para sa posibilidad na mabigo ito at ituon ang pansin sa resulta ng DNA sa gloves at sa investigasyon kay Mon Garcia. Habang minamadali niya ang NBI sa DNA testing, ipinasa niya ang kaso ni Mon Garcia sa kanyang mga tauhan. Siya mismo ay personal na nagtungo sa forensics lab kung saan isinasagawa ang pag-restore. Gusto niyang personal na bantayan ang trabaho ni Ana. Ang huling linggo ng Hulyo, 2 araw na lang bago ang desisyon sa hold departure order. Sa laboratorio, si Ana, na halos hindi na natutulog, ay nagsimite ng isang ulat sa madaling araw. Nakahanap sila ng isang hindi nasirang sektor sa hard drive at matagumpay na na-restore ang humigit kumulang 50 na pira-pirasong frame ng video mula 3:05 AM hanggang 3:11 AM noong Hulyo 24, Liang Chenling RCE. Mabilis na sinuri ni Vargas ang mga na-restore na imahe sa screen. Sa 19 na frame, 7 ang hindi makilala dahil sa matinding ingay. Ngunit ang natitirang 12 frame ay nagpakita ng isang itim na SUV na nakaparada sa harap ng isang self-service gas pump. Ang gilid ng mukha ng isang lalaking may hawak ng gas nozzle ay pira-pirasong nakuhanan, bagamat gabi, at hindi maganda ang kalidad ng imahe. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp sa kisame ng gasolinahan ay tamang-tama na nagliwanag sa kalahati ng mukha ng lalaki. Isa sa mga frame ang nakakuha sa sandaling lumingon ang lalaki. Sa itaas ng kanyang kanang tainga, isang peklat na hugis crescent na may habang 3 sentimetro ay malinaw na nakita sa ilalim ng ilaw. Tinitigan ni Vargas ang screen at inutusan si Ana na i-output ang frame na ito sa pinakamataas na resolution. Kasabay nito, tumawag siya pabalik sa opisina at hiniling sa kanyang mga tauhan na kolektahin ang lahat ng mahahanap nilang litrato ni Jose Reyes ID, lisensya, mga group photo mula sa hiking club, mga litrato mula sa samahan ng mga negosyante. Pinalaki nila ang kanang tainga ni Jose sa bawat litrato. Sa eksaktong parehong lugar, mayroon ding parehong peklat na hugis crescent. Agad na hiniling ni Vargas sa mga image analysis expert ng NBI na magsagawa ng formal na paghahambing.
Sama dalawang eksperto ang gumugol ng 2 linggo sa masusing pagsusuri sa taas, pangangatawan, hugis ng tainga, lokasyon ng peklat, at anggulo ng ilong at baba ng tao sa video at ikinumpara ito sa mga litrato ni Jose. Lumabas ang resulta, ang pagkakatulad ay higit sa 92% at maaaring ituring na iisang tao. Ang huling bahagi ng plaka ng SUV sa video ay nakuhanan din disito na tumutugma sa plaka ng sasakyan ng kumpanya ni Jose. Sa parehong araw, isa pang departamento ng NBI ang naglabas ng resulta, ang ulat ng DNA test sa latex gloves na natagpuan sa pasukan ng Farm to Market Road. Dahil ang gloves ay nasa isang halos anaerobic na kapaligiran, mabagal ang pagkaagnas ng mga skin cells sa loob. At sa paggamit ng Next Generation Gene Sequencing Technology, matagumpay na nakuha ang DNA mula sa napakaliit na sample. 3 taon na ang nakalipas, ang ganitong karaming sample ay hindi masusuri, ngunit sa teknolohiya ng 2024, naging posible ito. Ang DNA mula sa loob ng gloves ay 100% tugma sa DNA ni Jose. Ito ang unang biological evidence na direktang nagpapatunay na si Jose ay nasa burial site. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na rin, ang detalyadong data na hiniling ng task force mula sa game company ay sa wakas ay dumating. Matapos suriin ni Ana, natuklasan na ang game account ni Jose ay may huling keyboard input at mouse movement record noong Hulyo 1-2-3-1-2-5-3 ng gabi. Pagkatapos noon, wala nang anumang aktibidad, ang account ay nanatiling online lang at ang laro ay nakabukas. Ang setting ng server ng larong ito ay automatikong magdi-disconnect kung walang aktibidad sa loob ng 90 minuto. Mula 8:53 p.m., ang 90 minuto ay 10:23 p.m. Ang aktwal na oras ng pag-disconnect ay 10:42 p.m. Kung isasaalang-alang ang processing delay ng server, halos perpekto ang pagkakatugma. Nangangahulugan ito na bago pa man 5:3 ng gabi, umalis na si Jose sa bahay habang nakabukas ang laro. Mga 10 minuto pagkatapos, bandang 9 CBT PM, dumaan siya sa toll gate. Sa loob ng walang taong bahay, tanging ang computer screen ang naiwang nakasin. Morales ay naging matibay na ebidensya na wala sa bahay si Jose noong mga oras na iyon. Pinagsama-sama ni Vargas ang lahat ng ebidensya sa isang 161 pahinang komprehensibong ulat, ang na-restore na CCTV footage at ang paghahambing ng peklat, ang DNA mula sa latex gloves, ang katotohanan na inihayag ng data ng game server, ang corporate card at RFID records, ang linyang nag-uugnay sa cell site, burial site at gasolinahan, ang record ng pagbili ng pala, ang internet search history, ang mga larawan mula sa hiking blog, ang mga piraso ng goma sa lupa, ang mga utang ni Jose, at ang mga ari-arian ni Clara, at ang huling mensahe ni Angelica. Ang buong ulat ay isinumite sa Rizal Provincial Prosecutor's Office. Noong Agosto 12, muling humiling ang prosekusyon sa Rizal Regional Trial Court ng arrest warrant para kay Jose Reyes. Sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Ang paghahambing ng peklat sa CCTV, ang DNA sa gloves, at ang pagbubunyag sa game record, ang 3 bagong matibay na ebidensya na ito ay hindi na nagbigay ng dahilan sa hukom para ibasura ang hiling. Inaprubahan ang arrest warrant. Si Jose ay inaresto sa opisina ni Mon Garcia sa Pampanga. Nang pumasok ang 4 na investigador, nakaupo siya sa sofa. Sa tabi ng kanyang paa ay isang maleta. Sa loob, may pasaporte, PHP 2 million na cash at isang kontrata ng real estate sa Pilipinas. Pagkatapos ng aresto, sabay na sinalakay ng pulisya ang tirahan at opisina ni Jose sa Pampanga. Sa likod ng pader ng kanyang study, sa isang nakatagong maliit na safe, natagpuan nila ang 3 bagay. Isang peking special power of attorney na may pirma ni Clara para sa pagbebenta ng bahay, isang peking dokumento para sa pagbabago ng benepisyaryo ng insurance ni Clara, at isang folding hunting knife. Kinunan ng litrato ng pulisya ang lahat ng laman ng safe, kinuha bilang ebidensya at ipinadala sa NBI.
Ang mga pirma ni Clara sa mga dokumento ay napatunayang pineke ni Jose. Na-decrypt din ni Ana ang personal na laptop ni Jose. Sa loob, may mga search history mula Hunyo 2021, paano bumili ng maramihang apog, bilis ng pagkaagnas ng organic matter sa lupa. Mayroon ding 2 GPS record noong Hunyo 15 at Hulyo 3 kung saan ginamit niya ang navigation para hanapin ang farm-to-market road sa Tanay at aktwal na nagmaneho papunta roon. Ipinapakita nito na 8 araw bago pa man ang krimen, nagsasagawa na si Jose ng pagsisiyasat at paghahanda sa burial site. Ang record na ito ay tumutugma rin sa pagsusuri ng forensics team. Ang mga bitak sa gilid ng hukay ni Clara ay nangangailangan ng ilang linggo para mabuo. Ang pagpunta ni Jose sa Tanay noong Hunyo at Hulyo ay hindi para umakyat ng bundok, kundi para maghukay ng hukay ng maaga. Sa ganitong paraan, noong gabi ng krimen, kailangan na lang niyang ilagay ang bangkay ni Clara sa inihandang hukay at magmadaling maghukay ng isa pa para kay Angelica. Perpektong magagawa ito sa loob ng oras na mayroon siya. Nagkaroon din ng breakthrough sa investigasyon kay Mon Garcia. Nang suriin ang kanyang mga tawag, natuklasan na noong Hulyo 10 bago baguhin ni Lola Pilar ang kanyang testimonya, si Mon ay may 17 minutong tawag kay G. Jimenez, ang office manager ni Attorney Morales. At noong Hulyo, dilabing, si Jimenez nga ang nagmamaneho ng sasakyang inupahan sa pangalan ni Mon at nagpunta sa Tanay. Ang itim na sedan na nakuhanan ng CCTV sa kulungan ng baka ay siya ang nagmamaneho. Ipinapahiwatig nito na si Attorney Morales sa pamamagitan ni Mon Garcia ang nag-utos kay Jimenez na gawin iyon. Inaresto ng pulisya si Jimenez para sa kasong pananakot. Agad na umamin si Jimenez. Sinabi niyang sinunod lang niya ang utos ni Attorney Morales at Mon Garcia. Nasabihan si Lola Pilar na kung magkakamali siya ng alaala, maaari siyang managot sa batas. Ang testimonya na ito ang naging dahilan para agad na humiling ang prosekusyon ng arrest warrant para kay Mon Garcia. Nahuli si Mon sa kanyang tirahan sa Maynila, Setyembre. Ang unang pagdinig sa kaso ni Jose Reyes sa Rizal Regional Trial Court. Inilahad ng piskal ang kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng krimen ni Jose. Gabi ng Hulyo 23, 2021, iniwan ni Jose ang kanyang laro na naka-online, umalis ng bahay at nagmaneho ng sasakyan ng kumpanya papuntang Banyuhay Creek. Ginamit niya ang isang mabigat na bagay para paluin ang ulo ni Clara hanggang sa mamatay at ginamit ang isang matalim na sandata para patayin ang anak nitong si Angelica na nakasaksi o lumaban. Dinala niya ang 2 bangkay sa bulubundukin ng Tanay. Habang nasa biyahe, ang cellphone ni Angelica sa loob ng sasakyan ay nalocate ng cell tower noong 0.3 ng madaling araw. Inilagay niya ang bangkay ni Clara sa hukay na inihanda niya at nagmadaling maghukay ng bago para kay Angelica at binudburan ng apog. Itinapon niya ang gloves sa pasukan ng daan, nagpagas at bumalik sa Maynila para dumalo sa seminar. Isa-isang iprinisenta ng piskal sa korte ang mga ebidensyang sumusuporta sa salaysay na ito, ang na-restore na CCTV footage, ang DNA sa gloves, ang data mula sa game server, ang RFID at gas records, ang linyang nag-uugnay sa mga lokasyon, ang search history sa laptop, ang naunang hinukay na hukay, ang mga peking dokumento, ang huling mensahe ni Angelica, at ang mga utang at daloy ng pera ni Jose. Mula simula hanggang wakas, iisa lang ang sinasabi ni Jose. Mahal niya ang kanyang asawa at anak at hindi niya kailanman sila sasaktan. Ibang tao ang nagmaneho ng sasakyan. Ngunit pinatunayan ng piskal gamit ang mga rehistro ng kumpanya at insurance na ang susi ng sasakyan ng one-man company na iyon ay si Jose lang ang may hawak. At gamit ang data analysis, pinatunayan niyang ang game record mismo ang nagpapatunay na wala siya sa bahay noong mga oras na iyon. Ang mga depensa ng abogado ay isa-isang gumuho. Nang tumunog ang kampana ng korte, ang 120 upuan na courtroom ay biglang tumahimik. Inanunsyo ng hukom ang pagtawag sa akusadong si Jose Reyes para sa pagkakakilanlan. Si Jose,
na nakasuot ng kulay asul na t-shirt at nakaposas ay umupo sa upuan ng akusado sa pagitan ng dalawang guwardiya. Tumingin siya sa unang hanay kung nasaan si Isabel, pagkatapos ay yumuko at tinitigan ang kanyang mga tuhod. Ang unang ebidensyang iprinisenta ng prosekusyon ay ang CCTV footage mula sa hardware store malapit sa bahay ni Jose noong Hulyo 23, 2021, 6:32 ng hapon. Sa video, malinaw na nakuhanan ang 12 segundo kung saan kinuha ni Jose ang isang folding shovel at nagbayad ng cash sa counter. Sumunod, ipinakita ng prosekusyon ang na-restore na internet search history mula sa kanyang laptop mula 7:18 p.m. hanggang 8:05 p.m. ng parehong araw. Kasama sa listahan ang paglubog ng araw sa Tanay, Rizal ngayon at isang screenshot ng satellite map ng pasukan ng Farm to Market Road sa Tanay. Sunod na ipinakita sa screen ang isang timeline graph ng mga RFID records. Ang itim na Santa Fe na nakapangalan sa kumpanya ni Jose ay dumaan sa toll gate mula Quezon City patungong Rizal noong Hulyo 1:39, 7:10 ng gabi at lumabas sa isang toll gate pabalik ng Maynila noong Hulyo 24, 4:00 ng madaling araw. Ang buong ruta ay minarkahan ng pulang linya. Ipinakita ng prosekusyon ang dalawang mahalagang record sa loob ng panahong ito. Una, ang huling signal ng cellphone ni Angelica sa cell tower sa Tanay noong Peno, 23 ng madaling araw. At ikalawa, ang resibo ng pagbabayad para sa 58 litro ng diesel gamit ang corporate card ni Jose sa isang self-service na gasolinahan 11 kilometro ang layo mula sa Tanay noong 3:08 ng madaling araw. Tumestigo si Ana David, ang digital forensics expert, tungkol sa resulta ng DNA test sa latex gloves. Ipinasa niya sa korte ang certification na nagpapatunay na ang microsamples ng skin cells na nakuha mula sa loob ng gloves matapos ang next generation gene sequencing ay 100% tugma sa oral mucosa DNA ni Jose. Matapos tanggapin ang certification bilang ebidensya, pinalaki sa screen ang pinakamalinaw na frame ng CCTV. Binasa ng isang forensic image analysis expert ang ulat na ang peklat na hugis crescent sa itaas ng kanang tainga ng lalaki sa video ay may 92% na pagkakatulad sa peklat sa litrato ng pasaporte ni Jose noong 2020 at ang huling dalawang numero ng plaka, 27 putwa, ay tumutugma sa sasakyan ng kanyang kumpanya. Ipinasa ni Attorney Morales ang login record ng game server para pabulaanan ito, ngunit agad na inilabas ng prosekusyon ang detalyadong keyboard at mouse operation records na nakuha mula sa game company. Ipinakita ng record na ang huling keyboard input ng account ni Jose ay 8:03 ng gabi at pagkatapos noon ay 90 minuto itong walang aktibidad hanggang sa automatikong ma-disconnect ng server ng 10:42 ng gabi. Pinatunayan nito na umalis si Jose sa harap ng computer bago mag-alas 9. Hindi na muling nagsalita si Attorney Morales at tahimik na umupo. Ang huling testigo ng prosekusyon ay ang kasabwat na Simon Garcia. Inamin niya na mula pa noong taglagas ng 2020, inutusan na siya ni Jose na kumuha ng kopya ng insurance policy ni Clara at magtanong tungkol dito. Nasangkot din siya sa money laundering pagkatapos ng krimen sa pamamagitan ng paghahati-hati ng pondo sa 3 dummy accounts. Pagkatapos tumestigo ni Mon, naglabas ang prosekusyon ng isang dokumento mula sa AMLC na nagpapakita na noong 2019 pa, sa utos din ni Jose, inimbestigahan na ni Mon ang real estate at insurance assets ng isa pang babae. Dito unang nalaman ng korte na ang modus operandi ni Jose na targetin ang mga ari-arian ay maaaring hindi lang limitado kay Clara. Disyembre 9, 2024, ang araw ng hatol, hinatulan ng hukom si Jose Reyes na nagkasala sa 2 bilang ng pagpatay, 1 bilang ng pagtatago ng bangkay, pamemeke ng dokumento at insurance fraud. Dahil sa masusing pagpaplano na tumagal ng mahigit 38 araw para makuha ang pera mula sa insurance at ang patuloy na pag-agaw sa ari-arian ng biktima at pagtatangkang sirain ang ebidensya sa loob ng 3 taon, itinuring na napakasama ng kanyang ginawa at sinentensiyahan siya ng habambuhay na pagkabilanggo
reklusyon perpetua. Simon Garcia ay sinentensiyahan ng 4 na taong pagkakakulong para sa pandaraya at pagtulong sa pagtatago ng ebidensya. Si G. Jimenez ay sinentensiyahan ng 2 taon para sa pananakot. Si Attorney Morales naman ay inirekomenda sa Integrated Bar of the Philippines para sa suspensyon. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Jose sa rehas ng upuan ng akusado. Agad na nagsabi si Attorney Morales na mag-aapela sila, ngunit noong Enero 2025, pinanatili ng Court of Appeals ang orihinal na hatol at ibinasura ang apela. Sa parehong taon, ibinasura rin ng Korte Suprema ang apela. Naging pinal na ang sentensyang habambuhay na pagkabilanggo. Hulyo 23, 2025. Eksaktong 4 na taon matapos ang krimen, sa isang dalisdis ng bundok malapit sa burial site sa Tanay, Rizal, isang 20 sentimetrong taas na itim na granite na memorial stone ang itinayo. Nakaukit lang dito ang mga pangalan nina Clara Santos at Angelica Santos, kasama ang kanilang mga taon ng kapanganakan at kamatayan. Nag-alay si Isabel ng 2 puting bulaklak sa harap ng bato. Sa tabi nito, isang maliit na salamin na kahon ang may lamang stethoscope na dinala ni Sofia de la Cruz na para bang kumakatawan sa pangarap ni Angelica na maging isang nurse. Ang hangin ng Hulyo sa kabundukan ng Tanay ay marahang humihip sa rubber tube ng stethoscope. Ang katotohanang nakalibing sa ilalim ng lupa sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay nabigyan ng liwanag. Ang tila perpektong kasinungalingan ay sa huli hindi nakatagal laban sa isang resibo, isang signal ng cell tower. Ang taong yumurak sa buhay para sa pera ay sa huli nawalan ng lahat sa korte. At ang kapatid na bawat Sabado ay nakatayo sa kalsada na may hawak na mga flyer, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nasayang. Maaaring makalimot ang mundo, ngunit ang pamilya ay laging maaalala. Marahil, ito ang pinakamahalagang mensahe na iniiwan sa atin ng kuwentong ito ngayon.